Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay August 22, 2024 at Thursday nga po. Ayan, so humata ulit si PSE natin. Ayan, so in-expect ko medyo lalaglag yung market natin ngayon, di ba? Kasi sabi natin medyo mahaba pala yung bakasyon. So hindi lang ngayon Friday, so hanggang Monday. So last day of trading natin ngayon, di ba? Thursday. So wala tayong trading markets for the next 4 days. So iniisip ko naman kahapon is babagsak yung market kasi ganoon naman nangyari kapag medyo matagal talaga yung bakasyon. Pero tingnan mo, ang lakas ng pasok ng foreigners. So nag-close tayo, meron pang mga humabol ng closing kasi bago mag-pre-close, mga 700 million lang yata yung net foreign buy. So marami pa rin po ang pasok dito sa market natin. Anticipation siguro dun sa meron kasing upcoming na Fed rate announcement by tomorrow. So malalaman naman natin doon sa US market kung magbabawas na sila ng interest rates pagdating ng September. Ayan. So dahil diyan malakas yung market natin. Actually, umabot pa siya ng more than 1% kanina pero na-close nga tayo is 0.89%. So diretso yung itsura ng market natin. So talagang gusto niya mag-break sa 7,000. Abangan natin yan by next week naman. Ayan. So ito po yung ating mga trending stocks for today. So nauna sa lista natin si Converge, humabol siya kasi ang nanguna kanina si SPNEC. So umabol siya, meron siyang gain kasi na 3.6%. Kung papasinin mo yung RSI may Converge na 10 taas, di ba? So nasa 85 na yata. Pero sobrang bullish kasi meron siyang net foreign buy na 91 million. So itong kasama niya, 'di ba kasabay niya lagi dati na umakyat, ASN, nagkaroon naman ng profit taking pagdating ng pre-close ng market. So bigla nag-drop to negative 4.76%. Pero during the trading day, okay naman siya. Ayan. So meron siya kasing lumabas na 24.99 million na net foreign sell dito sa market. Bumigay yung chart ni ASN natin. Ayan. So pahinga muna si ASN. Tapos si SPNEC, lumalaban din yung price action niya and meron siyang maliit na net foreign buy. Nag-up siya ng 0.96% and meron siyang 4.35 million na net foreign buy. Si Plus, sabay ito lagi, si Plus at saka si Converge. So umakyat din. Napaaga tuloy yung mga benta ko dito. So nag-up siya ng 4.23%. Balik ulit sa overbought, itong si Plus natin. Tapos, kaya to ng mukhang palili pa rin itong si Plus eh. Meron siyang 69.3 million net foreign buy. So hindi pa rin nawawala yung net foreign buy sa market nitong si Plus and si STI. So ito yung mga nakaligtas. Biglang marangkada itong mga to, di ba? Parang sina Baita nung ewan ko nangyari kay Baita Rich natin. Pero ito, STI yung isa sa mga nag-trending. So nag-up kasi siya ng 5.05%. So breakout din itong si STI pero overbought na rin yata to and meron siyang 1.09 million na net foreign buy ba to? Ayan, meron siyang 1.09 million na foreign buying sa market. Si BHI, 0%. Pero silipin na lang natin yung price action. Kasi noong umaga, market naman siya. Pero nag-profit taking na rin siya. So parang MRC ang gilawan na ito. Medyo napapagod na yung kanilang mga price action. Yung isa na nag-trending kanina, itong si SSP, nagkaroon kasi siya ng magdi-delist. Ayan, may announcement kanina umaga. Kaya pala nagkaroon siya ng trading halt na kanina. So, balak na niya magkaroon ng delisting. So, ang maganda sa kanya, mababa yung price niya ngayon, pero mataas yung offer price niya doon sa mga gustong mag-tender offer naman sa kanya. Ayan, so 20% ba o 10% above sa current price yung sinabi para dito kay SSP. Pero ayan, so tingnan na lang natin yung price niya doon sa Twitter and pag-usapan na lang natin si BHI, sama natin para sa kanyang technical analysis. Ayan. So disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin as usual. Pakibasa po na lang po na maigi yung ating video is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamit ito as a reason para mag-buy, sell, or hold na stocks. Meron po kasing risk na involved sa market, due diligence na lang po kung ano stocks yung gusto mong bilhin. So kung gusto mo ng updated na trending stocks review, follow mo na lang po ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka sa mga trending stocks review or kung gusto mo join ka sa trading community naman natin. So kung nakasubscribe ka, maraming salamat po doon sa mga usual na viewers dito sa trending stocks
review. Ayan, humina yung view natin kahapon. Company reviews, yung ating mga profit or loss, mga sample trades lang naman. Basic indicators, technical analysis ang haba ng bakasyon. So mag-aral tayo ng technical analysis during this time. Fundamentals, yung mga risk management, plus yung ating PSC stock market studies naman. Okay? So double check mo lang yan. Crypto to para sa mga play to earn games or about sa crypto, mga news. At meron tayong for review. Mamaya ko na lang i-upload. Ayan, sabay natin dito sa vlog natin for today. So may upload na rin tayo sa wakas. Tapos sa Facebook account, social media, follow mo po ako dito. Ayan, so yan po yung Facebook account natin. And then yung ating Facebook page, check mo na po. So para update ka lagi sa mga posts natin. Buti ka pick yung mga articles sa local market dito sa US and dito sa ng crypto. Maganda pala ulit yung closing ng US market kagabi. Tapos yung mga news natin sa ngayon. Ayan. So ito muna, trade announcement muna. Ayan, baka malito tayo bukas. So trading holiday po, Friday, August. Bukas yan kasi ngayon is August 22. So August 23, wala pa tayong trading. So Ninoy Aquino Day and pagdating ng Monday, so kaya siya pinagsama, National Heroes Day naman and August 26. Ayan, Monday wala tayong trading day. Kaya very unusual na napansin nyo, malakas yung foreign buying plus malakas din yung yung closing ng markets natin. So baliktad doon sa hula analysis natin. Tapos sa kanya. So net foreign buy tayo, ang laki. So magkano na ba? 5 billion na yung bilang ko. Tama ba? Bilangin natin yan. So 5 billion yung more or less 5 billion na yung pumasok dito sa market. Kasi yung kahapon, di ba, halos more than 3 billion yung nakapasok na sa kanya. Then another 2 billion. So 2.3, malaki yan. So very unusual din yung pasok ng foreigners dito sa market. So sabi ko nga, since ang laki ng net foreign buy sa market, mukhang mukhang aabot tayo sa 7,400 for the year 2024 unless maglabasan sila. Syempre, kasi may mga fear na naman dun sa sa Russia, 'di ba, sa Ukraine, pinasok na ng Ukraine yung bandang Russia, tapos yung mga nuclear usapang, wag naman, yung mga usapang nuclear na naman yung lumalabas doon. So baka nag-aalisan yung mga investors doon sa bandang malapit sa ba yun? Sa bandang Europe o sa bandang Russia. So tignan natin, hopefully, para dumami yung net foreign buy sa markets natin. Not hopeful dun sa sa giyera, syempre delikado yan. Ayan. So lahat naman yan babagsak pag may nangyari na ganun, di ba? So anyway, ito yung galawan sa market natin. So pinaka pangit yung properties natin. Yung mga paborito ko, so nag-drop siya, negative 0.67%. And then panalo pa rin sa closing natin, talagang malakas pa rin yung kahit nagbabawas na interest rates, pinakamalakas pa rin yung mga banks. So 2.52%. Okay? So Miss G, continuous sales growth in the first half records 100 million peso net income. Foreign funds sold, CBC, East West, ASN, AP, DNL, MI, FCG, CHP, Megawide, AGI, ANS, Ali Airits, dito Cebu, at saka si Macro Asia. Foreign funds bought yung mga binili. So mga bangko talaga yung pinupundahan. BDO, BPI, Metrobank, SLF, CREC, gusto mag-breakout. Meralco, Manila Water, SCC, CNPF, GSMI, AC, Aboites, DDMPR, Globtel, at saka si Converge. Ayan, kaya pala umakyat si Converge natin. Tapos ito na yung closing ng mga big caps. So silipin natin ng konti. Ano ba nangyari dito? Okay, puro mga banks ba? Ayan, BPI 2.6, BDO 3, 3.7, Metrobank 1.56. So puro mga banks. So nasama dito si Converge, 3.6% si CNPF, 3.11% EC. Ayan, finally nag-breakout si EC. 2.92% breakout sa Conso. Sa bandang baba. Ayan, so marami din pala. So tinamaan si ASN pero sa pre-close, hopefully bumalik siya by next week. 4.76%. Si Blue, mahina pa rin. 3.14% and PLDT 1.69. Tapos properties, SMPH, saka si Ali, bumagsak kasi yung mga price action naman nila. Okay, so no trading day, Friday at saka Monday. Enjoy na lang po yung holiday sa Pilipinas. Balita ko nahuli na yung yung kapatid ni Alice Go. Yun yata yung pinag-uusapan sa airport kanina. So may mga videos tayo na
nakita. So DHI, Dominion Holdings, returns to PSE, shifting to investment holdings. Ayan. So hindi ko naman nakita na gumalaw masyado to. The board of SFA approves the filing of application for voluntary delisting. And so SFA, so kung meron kayong hawak, i-double check nyo. At least good news naman. Ang tender offer price niya is 2.22 pesos. Panalo, no? Kaya kasi ang hirap naman i-trade, titignan mo yung price action niya, i-liquid. So 48, kaya lang 48% premium from its 1.5 pesos closing ng Wednesday. So mataas pa rin yung valuation ng may-ari sa kanya kasi bibilin siya ng halos 50%. So mataas yan, di ba? From 1.5, 2.2. Okay. So dito naman sa US, lumalakas yung mga news talaga na magkakaroon din na interest rate cuts sa US. So 100 BPS yung pinag-usapan, mga 1% yan, di ba? So malaki yung ibabawas nila. ACN plans to start 5 floating solar projects in Laguna. Ayan, yan pa yung ayaw nila. Robinsons Retail Holdings plans to expand its drugstore network. Gumaganda rin yung price action ni RRHI. So SFA, ayan, tatanggal na po. Share buyback is RRHI, Costco, URC, Jollibee, Organic Sales and Investment Sustained Growth. Aboitiz have merged under the new brand Aboitiz Foods. Ali, so earnings up ng 19%, pero bumagsak yung price natin. Ganun din si SMPH. LAN net income is minus 25.85 to 187 million. ASEN sets 2027 goal for Laguna Lake floating solar projects. Hindi kayo maka-apekto yan sa mga di ba, ang daming mga fishing area dito sa Laguna Lake. So kanina umaga, actually maganda naman yung galaw o yung properties natin. Kanina umaga okay din siya, pero nag-close siya is medyo pangit na yung mga properties. Meralco has extended deadline to firms to submit bids for yung power supply niya. Kanina umaga, banks talaga yung nangunguna dito sa Galawan, share buyback, higher valuation for MIM. Ayan. So the latest deal, meron siyang plus addition investment from AC. Ayan. Yan ba yung catalyst niya? AC natin plus. Ayan. Ano kayang peak na ito? Napapaaga yung mga benta natin eh. So Dominion Holdings, S&P, so nag-close siya ng mataas. So kagabi ito pala. Berde lahat ng US market kagabi naman. Okay, so ano ba yan? Isang kaibigan ni Ma'am kay Inday Sara pala to. And so, medyo maingay din kasi yung kwento sa YouTube. Okay, so mukhang matutuloy na yung interest rate cuts sa bandang US. Tapos Bitcoin, ayan, nag-upsurge pala si Bitcoin natin, no? Nag 61K kanina. Nag-subside yata nag-pause yata si Gold eh. Ayan, bumalik sa crypto yung ating mga traders. Okay, so yun po yung mga balita. So, and then, patalastas ulit. Ayan, so yung mga bago po sa channel natin, yung mga gustong sumama or mag-try ng Patreon channel po natin. So, double check nyo lang po yung mga gusto ng guide sa trading sa markets. Pwede po kayong sumali dito sa Patreon channel naman natin. Okay, so tingin tayo dito sa chart. Ang ganda tuloy ng chart natin. Nagkakaroon siya ng so nagkakaroon ng flag formation. So medyo uminto yung price action below 7,000. Pero yan, huhula na naman tayo. So ang hula ko sa market, so personal ko lang naman, is breakout sa 7K, which is very, very likely sa tingin ko. Kasi meron tayong pumapasok yung mga foreigners dito sa market. So maganda kaya yung, bakit kaya? Nagsimula lang naman to nung interest rate cuts. Mataas pa rin naman interest rates ng Pilipinas 6% pa rin naman, ba? 6.25 yata yon. So ano ba to? Or yung pagiging vigilant ng mga senator natin. Dami mga lumalabas ng mga press, sila, di ba? Press hearings, yung ating mga senators. Malapit na rin yata election sa mga senators. So may mga lumalabas na nakikita na tayo ng mga bets nila. Ayan. So anyway, visibility ng mga politicians natin. So hopefully madagdagan pa to. Pero malaki na yan. May pondo tayo na more or less 5 to 6 billion dito. Rather, 4 to 5 billion na
buying ng foreigners dito sa market, which is very, very good news. So 0.89% and on the way tayo sa break next week sa 7,000 level na yan. So ito yung trading channel natin. Parang meron nga siyang channel dito. I-clone natin to. Hopefully, hindi siya mauntog sa 7K. So para kasi siya sabi niya, mauntog siya dito sa slightly 7K, kung titignan mo yung trend natin, di ba? So magkakaroon siya ng pullback later on bago siya lumabas umabot ng 7,400 na sinasabi natin. Anyway, bottom line, yung ating market is bullish naman yung itsura niya. So kaya nga, kung titignan mo yung mga winners at gainers sa market, medyo marami talaga yung winners dito sa market natin. Yung iba nga lang, bumabagsak ulit after umarkada. Maliban sa mga nag-trending na sina Plus, Converge, STI, di ba? So, dire-diretso kasi yung galawan. Pero yung mga common na blue chips, sina Ali, SFPH, ewan ko si Meg kung bumaba din, di ba? So, medyo nahirapan silang umarangkada. Okay? So, ito yung global markets, rather PSE markets. Nakita natin yung mga big caps kanina. So, yung mga winners, IDC, pinitik pala, 15%. Lakas ng breakout, RCI, 15%. Dami palang pinitik ng nung closing. So, mukhang masaya yung market natin next week. STN, 1.4, mga breakout. 9%. Si Jerry, bumalik siya. 8.3%. Tapos si Del Monte, nabuhay din siya, 6%. STI, 5%, puro breakout. Tapos si Plus, ayan, puro overbought na yata yung mga stocks natin. Plus, another 4%, si Converge, 3% BDO, 3% si Ani, nabuhay. 3.9%, kasi hindi ko makita yung chart. Pababa yung, yung chart ni Ani. Sino pa? CNPF, ayan, nabuhay din to. Nag-breakout 3%. Green, ayan, dami umakyat. So dito tayo sa losers. Sibati naman dito. Primex, wala namang volume. Si DHI, ito may volume. So bang tayo dito sa kailan kaya to? Kailan matatapos yung paglabas ng mga investors kay DHI. So 9% drop. Sino pa? ASEN, 4% nga siya. Biglang break sa MA20 si ASEN. Tapos si Web, ayan, so significant din. Nag-drop siya na 3.95%. Si ABA, 2.67. Grabe si ABA. Ano ba earnings? 9,000%, pero yung price action ayaw. Robinson, 2.3. Ayan. Mas kokonti yung yung mga si ABS nag-drop din. So mas kokonti yung nag-drop. Mas marami yung umakyat talaga for today's trading natin. Kasi yung closing natin is positive 0.89 naman siya. Okay? So tingin tayo sa global markets. Refresh ko lang to. Mukhang maganda ulit mamaya. So nakita natin kanina okay kahapon, di ba? So yung futures mukhang positive ulit to, 0.13. Napapaaga lagi yung yung benta ko sa US market din Dow futures kasi medyo extended na rin tong kung titingnan mo yung RSI 70 na yata o 60 plus. Ito mga indices sa US. Hindi ba nagkaroon sila ng yun? Yung tawag natin Black Monday. So ilang araw din na malakas yung drop. Pero ngayon nakabalik na siya. Actually si Nvidia, di ba? Nakabalik na doon sa mga previous na bago sila mag-breakdown ng price. Okay pa rin naman. Ayan. So hopefully, sayang kung okay sa closing sa market, expect natin bukas dapat breakout na sa 7K PSE. Anyway, ganoon talaga. So hopefully by Friday, okay yung closing pa rin nila dito sa US para Monday mag-reflect sa Philippine markets natin. So okay sila kahapon. Ayan, malakas yung closing nila. S&P nag 0.4 pala kahapon. European markets, okay din siya. Verde. Dito sa bandang Asia, saan ba yung sa Indonesia? Tomas ba? Dahil nahuli yung kapatid ni Miss Madam Alice Go. Ayan. So nandito pala sila pumunta sa Malaysia Malaysia, Singapore, tapos nag-Indonesia pa sila. Ayan. So okay din. Okay din, no? Ayan, bigla nag-drop si Indonesia negative 0.87%. So mix yung galawan dito sa sa bandang US. So dito sa crypto malakas siya, di ba? Ayan, tama-tama yung vlog na ilalabas natin mamaya para sa crypto. So 61K
Bitcoin malakas, Ethereum 2.6, BNB 579 na oh. So another 4% si ano, BNB natin. Sol, ayan. So verde naman lahat. Kapon is drop sila no. TRX, ayan, drop si TRX na 5%. Pero mataas yata to 0. Mataas ba to? 0.50. Okay, so the rest maganda maliban kay TRX. Sina XRP, di ba nakikita? Hindi ganun kalaki. XRP, tama, XRP USD. Meron siyang isang derivative na ano XRP na ginawa. Okay, ADA, 5% din siya. Okay, so maganda sa bandang cryptos. Sarap niyan pag na-timingan mo yung mga yan sa ano 20x na ano leverage, di ba? Ayan, so yun nga lang very very risky. Okay, so balik tayo dito. And pag-usapan natin yung mga trending stocks. Unahin na nga natin si Converge kasi maganda yung galaw. So, okay. Yung overbought, pwede pa maging overbought. So, RSI 84. Si Converge natin, nag-sell na ako dito kay Converge. Around 14 dito nung ito halos mag-giveaway siya, di ba? So, pero nag-close naman siya na lumaban kahapon. So, nag-breakout ulit. So, congrats doon sa mga meron sa kanya. So, magiging support na natin tong ano, tong flag formation niya around 14.3. So, hanap tayo ng okay, may mga gap ba siyang binisita? Kasi ang next na resistance is dito, 16.5 na. Ayan, so hanggang saan kaya yung gagalaw? Nitong si Converge natin. Dami na rin siguro nakalaya dito kasi matakin mo nga naman, no? So halos more than a year na diretso nag-downtrend siya, no? Mula March 23 hanggang December 23, ba? Halos isang taon. And then nag-sideways siya ng ilang months, 5 months, bago umarangkada yung price action naman niya. So anyway, watch mode na lang ako kasi nakalabas na lang ako. Kung hawak mo pa, congrats doon sa mga meron sa kanya kasi umarangkada pa rin yung price action natin sa kanya. So, mahirap talagang huliin yung ano yung peak ng stock natin. So, okay din. Bullish, super bullish siya. So, kasi RSI 84. Watch out na lang doon sa mga wala pa. Kasi alam natin, pag overbought is minsan medyo malapit na sa profit taking. Pero siguro, ibang case to. Kasi pinapasok ng foreigners. 91.66 million si Converge. Meron siyang 3.6% na gain for today's trading naman natin. Congrats. Ayan. So, abang-abang na lang kami, yung mga nakalabas na, abang-abang na lang kami. So, more than 43% yata yung gain natin dito kay Converge. Ayan, so tagal ko nang binili yun mga September pa o September pa o January. Ayan, basta dito, average natin. Ayan, so lumabas siya. Is very good naman. Okay, so congrats po. Next, si Plus. Plus, tuloy natin yung mga high flyers natin. So, C plus is buhay pa pala. Kala ko pagod na. So, buhay pa pala siya kasi nag-breakout siya ulit. Parang si Converge. So, nag-breakout ulit. So, 20.5 yung pinaka-support and wala nga resistance. No? Wala tayong resistance. So, siya na lang mag-decide kung anong gagawin niya resistance. So, malakas din. 4.23% and meron siyang 69.3 million at foreign buy. So, pares sila ni Converge tinutulak ng mga may hawak sa kanya o marami pa talagang pumapasok. So buhay na buhay pa rin yung volume na rin sa kanya. So yung pinaka trend lines na lang niya kasi puro breakout naman yung candles niya, MA9 na lang kasi diyan naman siya nagkakaroon ng support. So parang parabolic nga yung galaw na niya ngayon, especially bumalik siya ulit dito sa oversold condition. So tagal din niya bullish, no? Kung titignan mo yung RSI niya, mula dito puwera dito, bullish na rin siya last time. So May hanggang August, di ba? Diretso. Opportunity pala yung malakas na drop last time, no? So after nun, hindi na siya nag-pullback eh. Ito, mga balita na lang ng yung Pogos natin last time, di ba? Na nagkakaroon ng problema yung mga Pogos natin. Okay, so oversold, rather overbought, pero bullish pa rin yung prospect kay Plus kasi nga meron siyang net foreign buy na malakas, 69.3 million. Okay, next, SPNEC. So wait na lang siguro yung mga SPNEC natin. So malit lang naman 0.96% and 4.35 million net foreign buy. So meron siya pa konti-konting net foreign buy, no. Hindi ko alam kung yan na ba si
Si Meralco natin, okay, so hindi pa siya nakakabalik sa breakout level. Pero okay na, maganda naman na yung pinapakita niya. So, hopefully matuloy siya. So, lalagay ko na dito sa 1.14. Kasi kung matutuloy na yung yung binalita last time na bibili pa ng maraming shares si Meralco dito kay SPNEC, then very good 'yon, di ba? Catalyst para sa kanya. Kaya nga nabubuhay na naman yung yung mga libiste stocks natin maliban kay ABS-CBN, di ba? So anyway, balik tayo dito kay SPDC. Ayan, so pwede dyan or pwede dito temporarily kasi hindi pa naman siya nagbe-breakout. 1.1, ayan. So meron siya halos 5% ba yan na potential upside. Ayan. So okay naman na kasi higher low pa rin naman siya, di ba? Nag-pullback siya last time, profit taking, pullback, pero binalik naman niya. Ayan. So next week na lang natin siguro babantay na maigi si SPNEC. And next sino ba dito? BHI. Ayan. So medyo nag-profit taking siguro si BHI pero uptrend. Ang lakas na uptrend niya. No? Ayan. Congrats dun sa mga meron. Ba't nga ba natin hindi masakyan tumato? So, ang dami umakit kasi na stocks, diba? Hindi mo alam kung saan mo ilalagay yung funds mo. Ayan. So, medyo nagre-resist siya ng konti. Pero malakas pa rin kasi meron siyang gap dito. Oh. Malakas pa rin siya. Yun nga lang, ayan. Kung papasinin mo, watch out na lang. Sabi natin, madalas, pag overbought na kasi yung stocks, medyo malapit na siya sa profit taking. Pero marangkado pa rin siya. No? Kanina halos mag-breakout na naman yung candle. Pero kanina, 0% lang and 19.23K net foreign sell. Ayan. Super bullish. Kailang masyado mataas na yung mga indicators natin sa kanya. Ayan. Eh, kung may magtutulak talaga, may volume kasi meron naman 3.6 million sa penny stocks, kaya-kaya pa rin yan. So, ito magdi-decide by next week ulit. Para kay BHI and ba't ang dami nating stocks dito sa listahan? Okay, so tingnan natin. Sige. Mahaba naman bakasyon. ASEN, ayan. So medyo mahina si ASEN natin. Nag-drop po kasi siya ng 4.76%. So dahil diyan, medyo basag yung yung trend channel natin sa kanya. So kung kailan maganda yung market saka naman umalis yung mga foreigners. So okay, nag-resist siya dito. So tignan natin baka kung babalik siya by next week sa MA20 then parang lang nung umakyat si Converge, diba? Okay pa rin. Pero ngayon is siyempre bad yung candle. Negative 4.76% and merong lumabas na konti. Negative 24 po. Malakas pala na lumabas. Negative 24.99 million para dito kay ASEN. Kaya medyo bumigay siya. Pero yung pagbigay niya, alam ko sa pre-close to kasi tinitingnan ko din siya kanina eh. O meron siyang, okay, nag-umpisa siya 215 bago So naglabasan na sila kanina. Ayan. May mga nag-profit taking na rin siguro kay ASEN and then lumipat na lang sa ibang stocks. Okay? So first time niya ulit mag-break below RSI 50. Watch out natin siya. Baka meron siyang temporary filling the gap kasi may mga gap siya dito sa bandang baba pa. Ayan, meron siyang gap dito na maliit. So anyway, kahit i-close the gap niya, kung mag-bounce naman siya later and then okay pa rin naman. Pero ngayon, okay pa rin naman yung uptrend. But nga lang yung candle natin kasi na-break yung support natin dito sa 5.37. MA20 yung yung pinaka main support ni ASN natin. Okay, so tingnan na lang natin by next week. And lastly, ilang stocks na ba na-review natin? STI, so congrats po, breakout. So all-time high. Daming ganda ng galaw ni STI natin. No? So 5 days, no? Talagang binomba si 13% siya kaagad. So kanina malakas yung closing. So hindi mo na din ako maglalagay na resistance although pwede siguro meron dito sa bandang kabila. Ayan, actually resistance yung na-hit niya. So hindi ko malalagyan kasi 52 weeks high, di ba? So medyo maganda ng konti yung prospect niya pero overbought na rin. And so ang dami na pala, no? Halos lahat ng na-review natin ngayon overbought na yung mga stocks. So watch out na lang natin. Hopefully hindi trap yung kasi meron tayong pending na breakout sa 7,000, di ba? So baka pag nag-breakout, bigla namang profit taking tumataw sina Plus, STI, Converge. Kasi puro overbought yung si BHI, di ba? Puro overbought yung mga price action natin sa kanila. Okay, so tignan lang natin
by next week. Watch out na lang sa support syempre. Pero very good umabot ng piso si STI natin. Laki din ang ginalaw niya mula dito sa mga breakout niya Bagger din pala tong si STI. Since January, no? Okay, good year para dito kay STI natin. Okay, so yun lang muna yung ating review for today. So makapagpahinga tayo. And watch out mo na lang kung meron tayong mga crypto na vlog. Mamaya meron tayong ipopost na isang video na nireview natin. Pag yun, hindi natatanggal yung Ayan. So, very good yung itsura ng market. And optimistic tayo, syempre. Hindi pa naman siya overbought So, di ba? May malaki yung chance talaga na mag-breakout tayo sa 7K for the month of August. Kasi andyan na 6.9 na. 40 points na lang is lalampas na tayo na 7K. Okay, so maganda yung prospect. Pahinga muna tayo. So as usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon, yung mga gusto ng guide sa trading sa markets. Sali lang po kayo dito. So yun lang, maraming salamat. Happy long weekends po.